Bakit nga ba nagkaroon ng violation agad ang ating bagong gawang Facebook account? Magandang araw mga idol. Ngayon ay may sasagutin naman tayong katanungan mula sa isa nating subscriber. Sabi niya, bakit may violation agad ang Facebook ko kahit bago pa lang ito? Shoutout sa iyo idol, salamat sa pag-comment. Sa video natin ngayon mga idol, ipapaliwanag natin kung bakit nga ba nagkaroon agad ng violation ang ating Facebook account. Bago tayo magpatuloy mga idol, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay paki-like and subscribe naman mga idol. At pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago akong video na ina-upload. Tara, simulan na natin mga idol. Dito mga idol, ipapakita ko sa inyo na bagong account itong ginagamit ko. At ito turn on ko pa lang ang professional mode nito. Sa mga di pa alam kung paano i-turn on ang professional mode, sundan nyo lang ito mga idol. Dito sa aking profile, click lang natin itong tatlong tuldok. At makikita natin dito itong turn on professional mode. At pagkatapos mga idol, click lang natin itong turn on. Then dito i-on lang natin ito. Itong set default, post audience to public. Then click continue. At ayan mga idol, may nakalagay na welcome to professional mode. Titingnan natin ang aking dashboard mga idol. Click lang natin itong profile recommendation. Then itong profile status. Piliin itong restricted monetization. At kagaya nito mga idol, may monetization issue agad siya. Recent breaches, presence not established, at user not eligible. Ano itong presence not established mga idol? Ayon dito, Kale has been on Facebook for less than 30 days and does not have enough followers or engagement to qualify for monetization. Click lang natin itong learn more mga idol para mas malaman at maintindihan natin kung ano nga ba itong presence not established. Then scroll lang natin mga idol. At piliin itong develop and establish presence. Click lang natin ito mga idol. Sabi dito, creators must have an authentic established presence on Facebook to be eligible for all monetization features. This means having an established presence for at least 30 days. So mga idol, itong ganitong klaseng violation o policy issue ay talagang normal lang sa mga baguhan pa lamang dito sa professional mode ni Facebook. Presence not established. Ibig sabihin, bilang baguhan, hindi pa kilala, hindi pa stable ang iyong presensya. Kasi nga ilang araw o kagagawa pa lang ang iyong Facebook, kailangan mo pang patunayan ang iyong presensya kay Meta for at least 30 days. Sunod itong user not eligible. Hindi lang ang bagong gawang Facebook account ang nagkakaroon ng ganitong violation mga idol. Kahit matagal na ang isang Facebook account ay possible pa rin magkaroon ng ganitong policy issue mga idol. May tutorial video na din po ako ng tungkol sa user not eligible. Pwede nyo po itong panoorin pagkatapos nyo dito mga idol. Ito po siya. Ilalagay ko din ang link nitong video, description, para madali nyo pong makita at mapanood. Bilang bago pa lang ang ating account, normal na magiging user not eligible po siya. Sa dahilan na unang-una, wala pang upload na video. Sunod, wala pang sapat na followers. At isa din yung hindi pa establish ang presence ng isang Facebook account. At kung makita naman ni Meta na consistent ka at sa loob ng 30 days ay active ka as creator, at na-meet mo na rin yung requirements, kusa din itong alisin ni Meta itong policy issue sa dashboard natin.
At kung na-meet nyo na ang requirements at hindi pa rin nawala itong violation nyo, ay maaari nyo itong i-appeal kay Facebook mga idol. At i-review ito ni Facebook. At kung napatunayang eligible ka na, kusa din itong tatanggalin agad ni Facebook. So yun lang mga idol. Sana ay napaliwanag ko ng maayos at naintindihan nyo kung bakit may ganitong violation agad ang inyong mga bagong gawa pa lamang na mga Facebook account. Kung may katanungan kayo mga idol, huwag kalimutang mag-comment sa baba at sasagutin po natin at magawaan po natin ng video. Salamat sa panonood mga idol. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa aking video ina-upload. Salamat!